Kabanata 111. Ang sinag ng araw sa umaga ay sumilip sa mga kurtina at kumislap sa mukha ni Charlotte kaya siya'y nagising. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana na kalahating nakapikit pa. Maganda ang panahon at banayad ang sikat ng araw. Bukod pa rito, may mga ibong nag-aawitan sa labas upang salubungin ang bagong araw. Pumikit ulit si Charlotte ng ilang segundo bago tumayo. Sa nakalipas na 2 taon, nakasanayan na niyang gumising agad sa unang sinag ng araw. Karaniwan, sisimulan niya ang araw sa pag-ehersisyo bago mag-agahan. Pagkatapos noon, magbabasa siya ng ilang bagay at aasikasuhin ang mga gawain. Ngunit ang una niyang naisip ngayon ay ang samahan ng kanyang mga anak. "Mommy, Mommy!" Biglang lumipad si Little Fifi papasok ng kwarto habang pumapagaspas ang mga pakpak at lumapag sa balikat ni Charlotte. "Magandang umaga, Little Fifi," sabi ni Charlotte habang nagsusuot ng butones ng kanyang damit sa harap ng salamin sa sahig. "Gising na ba ang mga bata?" Gising na sagot ni Little Fifi habang umuugoy ang maliit na ulo. "Sige, tara na't mag-agahan." Umalis si Charlotte sa kwarto kasama si Little Fifi matapos itali ang kanyang mahabang buhok. "Magandang umaga, Miss Lindbergh," bati ng kasambahay kay Charlotte nang may paggalang. "Magandang umaga," sagot ni Charlotte habang naglalakad papunta sa silid ng mga bata, pakihanda na ang agahan. Napalitan ng alanganin ang ekspresyon ng kasambahay. "Mommy," biglang tawag ni Jamie mula sa ibaba. Paglingon ni Charlotte ay nakita niyang si Jamie na naka-apron na may disenyong baboy at may hawak na plato ng hot cross bunnies. Lumabas siya ng kusina at ngumiti kay Charlotte. "Tara na Mommy, kain na tayo ng agahan." "Jamie, bakit ikaw ang..." Bago pa makapagtapos si Charlotte ay lumabas na rin si Robbie mula sa kusina na may hawak ding panghimaga sa isang plato. May konting harina pa sa ilong niya na lalong nagpa-cute sa kanya. "Mommy, handa na ang agahan. Kayo ba ang naghanda ng agahan?" Nanatiling nakatayo si Charlotte na naguguluhan. "Oo, natutunan naming magluto kasama si Mrs. Ralston at si Daddy," paliwanag ni Robbie na nakangiti. Habang naguguluhan si Charlotte, lumabas rin si Zachary mula sa kusina. Ang suot niyang simpleng puting polo ay lalong nagpaakit sa kanya. Bukod pa rito, mas mukhang pala kaibigan siya dahil sa harina sa kanyang mukha. "Magandang umaga," bati ni Zachary kay Charlotte. "Tara na sa baba, kumain tayo." "Ikaw?" Nagulat si Charlotte nang makitang siya'y nagluto. "Hallucination ba ito?" "Mommy," dumagdag pa si Ellie sa usapan. Paglingon ni Charlotte ay nakita niyang itinutulak ni Lupon si Ellie na nakaupo sa wheelchair palabas ng kwarto. Sumusunod si Hailey at isinusuot ang jacket kay Ellie. "Ellie," tanong ni Charlotte habang lumalapit. "Kamusta ka na? Mas maginhawa ka na ba?" "Oo, mas maginhawa na ako," tango ni Ellie, at ngumiti na nagsabing, "Mommy, ang saya na sabay-sabay tayong bumabangon sa umaga." Naramdaman ni Charlotte ang pagiging emosyonal sa kanyang puso matapos marinig iyon. Oo nga, ang init sa puso kapag magkasama ang pamilya, pero bumalik siya sa kanyang ulirat at ngumiti. "Ellie, pwede bang bumaba ka na kasama si Hailey? Ako na ang susando kay Dr. Felch." "Sige." Dahil matanda na at tagapagligtas ng pamilya, labis ang respeto ni Charlotte kay Dr. Felch. Gusto niyang siya mismo ang bumati at tumulong pababa para makasabay ito sa agahan. Matanda na si Dr. Felch at humi na palalo matapos maaksidente 2 taon na ang nakalipas. Iniwan lang niya ang kanyang bahay sa burol dahil gusto niyang bayaran ang utang na loob kay Richard. Tama si Zachary, wala talagang ibang makakumbinsi sa kanya kundi ang pamilya Wind. "Dr. Felch." Tumayo agad sina Robbie at Jamie at yumuko bilang pagbati nang makita nila si Dr. Felch. Samantala, kahit hindi makatayo ay yumuko rin si Ellie. "Magandang umaga mga bata." Mahilig si Dr. Felch sa 3 bata. Napabuntong hininga siya at nagsabing, "Magagalang talaga sila." "Salamat po sa papuri." Hinila ni Zachary ang upuan at tinulungan si Dr. Felch na maupo. "Ako ang pinupuri ni Dr. Felch." Binigyan ni Charlotte ng malamig na tingin si Zachary. Pareho lang naman yun, sagot ni Zachary na walang kahihiyang inaangkin ang papuri. Samantala, napatigil si Charlotte. Ang kapal talaga ng mukha niya. Gayunpaman, dahil nandoon ang mga bata,
pinili niyang huwag na lang makipagtalo. Magandang umaga, Miss Wind, bati ni Mrs. Ralston habang nagsisilbi ng agahan. Mrs. Ralston, nandito ka. Bakas ang gulat kay Charlotte. Ako ang nagpaimbite kay Mrs. Ralston, paliwanag ni Zachary. Tiningnan ko kasi ang laman ng kusina kaninang umaga at napansin kong pang-continental breakfast lang ang pwedeng ihanda. Baka hindi magustuhan ng mga bata kaya pinapunta ko si Mrs. Ralston at nagdala siya ng mas maraming sangkap at ilang tagatulong. Lahat ng pagkain ngayon ay paborito ninyo ni Miss Wind at ng mga bata, dagdag ni Mrs. Ralston na masayang masaya. Kumain na po kayo. Ihahain ko rin ang Belgian waffles mamaya. Sige, maraming salamat. Pagkatingin kay Mrs. Ralston nang nakangiti, biglang lumamig ang tingin ni Charlotte kay Lupin at tinanong ito. Anong nangyayari dito? Gusto ko sanang sabihin sa inyo, pero sinabi ni Mr. Knock na huwag ko raw kayong gambalain kasi pagod na pagod kayo kagabi, paliwanag ni Lupin na namumula pa ang pisngi. Ang salitang pagod ay may iba ng ibig sabihin. Lalo na't si Zachary pa mismo ang nagsabing huwag siyang istorbohin. Ikaw, gusto na sanang sapakin ni Charlotte si Zachary sa inis pero pinigilan niya ang sarili dahil naroon ang mga bata at si Dr. Felch. Sa halip, malamig niyang sinabihan si Lupin. Ayos lang. Kasama naman natin si Mrs. Ralston. Pero sa susunod, kailangang isinusumbong mo pa rin sa akin ang lahat. Tandaan mong nasa Lindbergh Residence ka, hindi sa Knock Residence. Naiintindihan ko. Kasalanan ko yun, pagyuko ni Lupin at paghingi ng tawad. Mommy, ako po ang nagbigay ng pahintulot kay Lupin na papasukin si Mrs. Ralston, paliwanag ni Robbie. Maaga akong nagising at bumaba agad nang marinig ko ang boses ni Mrs. Ralston. Gusto sana ni Lupin na sabihan ka pero pinapasok ko na agad si Mrs. Ralston. Sa tingin ko kasi hindi tamang patagalin siya sa labas. Pagkarinig ng paliwanag ni Robbie, alam na ni Charlotte na hindi nagpabes si Lupin. Naiintindihan ko, Robbie, tama ang ginawa mo. Hinaplos ni Charlotte ang ulo ni Robbie. Isa pa, paborito niyo naman talaga ang mga niluluto ni Mrs. Ralston. Salamat, Mommy. Napabuntong hininga ng ginhawa si Robbie dahil nag-aalala siyang baka magalit si Charlotte kanina. Sige na, kumain na tayo. Pagkasabi nito, inimbitahan ni Charlotte ang lahat na maupo at tikman ang agahan. Pagkatapos, nagsandok siya ng vegetable beef soup para kay Dr. Felch at sinabing, Dr. Felch, tikman niyo po ang oatmeal. Si Mrs. Ralston ang natutong gumawa niyan mula kay Mrs. Berry. Kaya pala pamilyar ang amoy ng sabaw. Naalala ni Dr. Felch ang mga unang araw nang nasa burol pa si Mrs. Berry at napabuntong hininga. Noon, si Mrs. Berry ang nagluluto para sa atin araw-araw at palaging inaabangan ang mga luto niya. Oo nga, naalala ko pa noong una mong matikman ang luto niya, puro papuri ang sinabi mo. Ngumiti si Charlotte habang nagsasalita. Haha, tumawa si Dr. Felch. Sanay lang ako noon sa simpleng pagkain pero nagbago ang pananaw ko nang matikman ko ang luto ni Mrs. Berry. Magaling talaga si Mrs. Berry sa kusina. Nakakalungkot lang. Hindi napigil ang malungkot ni Charlotte habang naaalala si Mrs. Berry. Mommy, si Daddy po ang gumawa ng sabaw, bulong ni Jamie. Ha! Nagulat si Charlotte at napatingin kay Zachary. Totoo ba iyon? Tumango si Robbie at ipinaliwanag. Nang umalis ka, palagi kaming umiiyak at ayaw kumain. Si Daddy ang natutong gumawa ng sabaw mula kay Mrs. Ralston at sinabi niya na ito ang paborito mong sabaw. Dahil doon, naging mas masaya kami at nagkaroon ng gana sa pagkain. Tama yon, dagdag ni Jamie. Noong una, palpak pa siya pero gumaling din kalaunan. Kaya ngayon, kasing sarap na ng luto ni Mrs. Berry ang gawa niyang oatmeal. Totoo naman, dagdag ni Ellie habang nakangiti. Tuwing may sakit ako at walang ganang kumain, si Daddy ang gumagawa ng sabaw na yan para sa akin. Mabait na Daddy siya. Mas mahal namin siya, sigaw ni Jamie habang taas kamay. Mahal ko si Daddy, pero mahal ko rin si Mommy. Mahal natin silang pareho. Nadama ni Charlotte ang matinding emosyon matapos marinig ang sinabi ng kanyang mga anak. Noon, hindi niya maunawaan kung bakit buong-buo pa rin ang tiwala ng kanyang mga anak kay Zachary kahit iniwan niya sila ng 2 taon. Siya naman ang nagpalaki sa 3 bata mag-isa hanggang sa umabot sila ng 4 na taong gulang.
Lalo na't kahit nakabalik na siya, tila miss pa rin ng mga bata ang Knox residence. Sa sandaling iyon, tila nahanap na ni Charlotte ang kasagutan. Ibinuhos ni Zachary ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa mga bata at malaki ang ipinagbago niya para sa kanila. Ginawa niya ang lahat at naging totoo sa pakikitungo sa kanila kaya unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng mga bata. Sige na, kumain na tayo. Naglagay si Zachary ng mangkok ng vegetable beef soup para kay Charlotte at sinabi sa mga bata. Si Mommy ang pinakadakila sa lahat. Dala niya kayo sa kanyang sinapupunan ng 10 buwan at isinugaw ang kanyang buhay para lang maipanganak kayo. Siya rin ang nagpalaki sa inyo. Ako, nagluto lang naman ako ng kaunti para sa inyo. Tiningnan ni Charlotte si Zachary nang may malalim na tingin habang nagsasalita ito. Sa pagkakaalala niya, hindi ganoon magsalita si Zachary noon. Mukhang malaki na nga ang ipinagbago niya sa loob ng 2 taon. Mommy, para sa iyo ito. Mabango at masarap. Inabot ni Ellie ang isang piraso ng salt and pepper rib kay Charlotte. Salamat, Ellie. Ngumiti si Charlotte ng matamis. Samantala, nakahinga ng maluwag si Zachary nang mapansin niyang nagbago ang ekspresyon ni Charlotte. Sa puso niya, naniniwala siyang ang mga bata ang tulay para mabura ang galit sa puso ni Charlotte. Marahil, pagdating ng panahon, makakaya na rin niyang kalimutan ang nakaraan. Biglang nagsalita si Dr. Felch kay Zachary. Mr. Knox, dapat akong magpasalamat sa iyo. Noong maaksidente ako 2 taon na ang nakalipas, ikaw ang nakipag-ugnayan sa ospital para gamutin ako. Bukod pa roon, inalagaan mo rin sina Hailey at Sam. Walang anuman sagot ni Zachary. Ako na ang dapat, kasi parte ng dahilan kung bakit ka na-aksidente ay may kinalaman din sa pamilyang Knox. Kahit ano paman, salamat pa rin. Nagtaas si Dr. Felch ng tasa ng tsaa bilang pasasalamat. Agad namang tinaas ni Zachary ang tasa bilang tugon. Noong naaksidente ako 2 taon na ang nakalipas, nawalan ako ng malay kaya hindi ko alam ang mga nangyari pagkatapos noon. Pero sa ngayon, naniniwala akong responsable kang tao, Mr. Knox. Sana nga tama ang pagkakaintindi ko. Salamat. Nagulat si Zachary na tinanggap agad siya ni Dr. Felch sa ganoon kaikling panahon. Dr. Felch, tikman niyo po ito. Inabot ni Charlotte ang isang piraso ng ribs sa kanya at binago ang usapan. Pwede tayong mamasyal sa burol mamaya kapag may oras. Malaya po kayong gumala sa lugar na ito, pero huwag lang po sa likod ng bahay. Nasilip ko kahapon mula sa bintana yung likod ng bahay. Parang may mga kakaibang bulaklak at halaman roon. At mukhang may mga kakaibang alaga rin si Danrick, sagot ni Dr. Felch. Ah, si Danrick ang may alaga niyan. Naalala bigla ni Charlotte kaya pinayuhan ang mga anak. Robbie, Jamie, at Ellie. Tandaan, huwag kayong pupunta sa likod ng bahay, ha? Naiintindihan po, sabay-sabay na sagot ng 3 bata. Matagal na nilang alam ang patakarang iyon mula pa noong una nilang makilala si Danrick, kaya hindi talaga nila nilalapitan ang likod ng bahay. Mukhang espesyal nga talaga ang sinasabing Mr. Lindbergh. Ngumiti si Dr. Felch kay Zachary. Mukhang hindi magiging madali ang pakikitungo mo sa espesyal mong bayaw sa hinaharap. Napaisip si Zachary, dahil ito ang unang beses na may nagsabi ng ganoon sa kanya. Ngunit naisip niyang tama rin ang sinabi ni Dr. Felch. Dahil bayaw niya si Danrick, malalim ang kaugnayan ng kanilang mga pamilya. At kung magiging maayos ang ugnayan nila ni Danrick, maaaring gumaan din ang relasyon niya kay Charlotte. Pagkatapos ng lahat, ang mga matatanda sa pamilyang Lindbergh at Knox lang naman ang may alitan noon pa man. Sina Danrick at Zachary ay hindi lubos na sangkot doon, kaya wala silang personal na galit sa isa't isa. Lalo lamang lumala ang sitwasyon nang may nangyari kay Charlotte 2 taon na ang nakalipas. Kaya kung mapapanagot sina Zara at Sharon, maaaring tuluyang mawala ang galit sa puso ni Charlotte. Sa ganitong kalagayan, naniniwala si Zachary na may pag-asa pa silang lahat. Naglaro muna si Zachary kasama ang mga bata ng kalahating oras matapos ang agahan bago siya pumasok sa opisina. Samantala, si Charlotte ay nagtatrabaho tuwing gabi at inilalaan ang umaga para makasama ang kanyang mga anak nitong mga nakaraang araw. Matapos ang insidente kung saan muntik nang makidnap si Robbie,
Pansamantalang hindi na muna pumapasok sa paaralan ang mga bata dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Kaya sina Robbie at Jamie ay pansamantalang nag-aaral muna sa pamamagitan ng online classes. Samantala, kapag hindi kailangang sumailalim sa gamutan si Ellie, karaniwan siyang natutulog upang makapagpahinga. Kapag gising si Ellie, madalas silang magkwentuhan ni Charlotte, maglaro o manood ng anime. Pagkatapos gamutin si Ellie sa hapon, sinimulan din ni Dr. Felch ang pagsusuri at gamutan para kay Charlotte. Dahil matagal nang may natitirang lason sa katawan ni Charlotte, kinailangan niyang tiisin ang matinding sakit upang matanggal ito. Bukod pa rito, propesyonal si Dr. Felch sa pagre-recite ng tamang dami ng gamot kaya naging mas matindi ang sakit na kailangang tiisin ni Charlotte kumpara sa mga nauna niyang gamutan. Tulad ng inaasahan, nagdanas si Charlotte ng matinding sakit sa oras na nagsimula ang gamutan. Ngunit dahil sa kanyang 2 taong pagsasanay sa katawan, tumaas na rin ang kanyang pain tolerance. Dahil parehong sumasailalim sa gamutan si Charlotte at si Ellie, kumalat ang amoy ng gamot sa buong bahay. Maayos ang asal ni Robbie at Jamie at hindi nila ginambala si Charlotte habang ginagamot ito. Pagkatapos ng kanilang online classes, inaakyat nila sa burol sina Fifi at Little Fifi para mamasyal. Laging may kasunod na bodyguard sina Lupin upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata habang naglilibang. Sa gabi, si Zachary ang nag-check ng homework ng mga bata pagka-uwi niya. Naglalaro siya ng football kasama ang 2 lalaki at sinasamahan si Ellie habang nagpa-practice ng piano. 2 taon na ang nakalipas mula nang lumipat ang 3 bata sa Knox residence. Simula noon, nangako si Zachary na maglalaan siya ng 90 minuto gabi-gabi para sa kanila. Laging masaya si Zachary kasama sina Robbie at Jamie anuman ang laro nila. Pero pagdating kay Ellie, medyo sumasakit ang ulo niya dahil pinipilit siya nitong mag-attend ng music class para matutong tumugtog ng piano at kumanta. Sanay si Zachary na maging seryoso at tahimik, kaya hindi siya magaling kumanta. Kahit nahihirapan siya sa kantahan, pinipilit niyang matuto para lang mapasaya si Ellie. Pagkatapos ng 2 taon, hindi na tumatanggi si Zachary sa mga music lesson ni Ellie. Sa katunayan, siya na mismo ang nagyaya kay Ellie na siya ang mag-judge sa pagtugtog niya sa piano. Noon, laging malungkot si Ellie. Pero nang marinig ang alok ni Zachary, bigla siyang na-excite at masayang pumalakpak. Sige po, wala pa akong naririnig na tugtog mula kay Daddy ng matagal na panahon. Basta huwag mo akong pag-alitan kung pangit ang tugtog ko. Pagkasabi nito, tinanggal ni Zachary ang kanyang jacket at umupo sa harap ng piano. Hindi pwede. Bilang guro, tungkulin kong sabihan ka kapag mali ang tugtog mo. Nagkunwaring seryoso si Ellie. Galingan mo ha. Opo, Miss Ellie. Inabot ni Zachary ang isang maliit na latigo kay Ellie bilang bahagi ng roleplay. Iwinasiwas ni Ellie ang latigo at ngumiti ng masaya. Hehe, simulan na natin. Opo, Miss Ellie. Sinimulan ni Zachary tugtugin ang Twinkle Twinkle na itinuro sa kanya ni Ellie noon, pero agad siyang nagkamali ng isang beat. Aray, mali ka ng beat. Pinalo ni Ellie ng marahan ang kamay ni Zachary gamit ang latigo. Ulitin mo. Opo, Miss Ellie. Sa sunod na pagtugtog, natapos ni Zachary ang kanta ng maayos. Ayos lang sagot ni Ellie habang tumatango. Pero, 2 taon ka nang nagpa-practice ng piano, bakit yan lang ang alam mo? Naalala mo pa ba yung tinuro kong The Shepherd's Song? Tugtugin mo nga. Hindi ko na po maalala, Miss Ellie. E di kunin mo ang sheet music sa shelf. Opo, Miss Ellie. Hehe. Tuwang-tuwa si Ellie sa pagganap bilang guro at lalo siyang sumaya dahil siya ang nagtuturo kay Zachary. Sa mga oras na iyon, nakatayo si Charlotte sa labas ng silid. Nakita niyang muli ang ngiti sa mukha ni Ellie na matagal na niyang hindi nasisilayan simula nang magkasakit ito. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Charlotte. Sa loob-loob niya, ramdam niyang kulang ang lakas niya para makasama palagi ang mga bata dahil sa gamutang pinagdaraanan niya. Kaya napagtanto niyang tama ang desisyong hayaan si Zachary na manatili. Sa ganoong paraan, masaya ang mga bata dahil may kasama sila. At dahil sa pag-aaruga at pagmamahal ni Zachary, maaaring mas mapabilis ang paggaling ni Ellie. Kabanata 1015. Tahimik na lumilipas ang mga araw.
Lagi silang sabay-sabay na nag-aalmusal tuwing umaga. Habang si Charlotte at Ellie ay nakafocus sa kanilang gamutan, si Robbie at Jamie naman ay abala sa online classes at pagsasanay ng kanilang alagang hayop. Pagkatapos ng trabaho, diretso umuwi si Zachary para makasalo sila sa hapunan. Tapos, naglalaro siya at nakikipag-bonding sa mga bata. Dahil dito, parang isang iglap lang ang kalahating buwan. Malaki ang naging pagbuti ni Ellie. May kulay na ulit ang kanyang mukha, at unti-unti nang lumalakas ang kanyang gana sa pagkain. Maganda na rin ang paggaling ng sugat ni Morgan sa bala. Nakakagalaw na siya ng malaya. Sa kabilang banda, pumayat ng husto si Charlotte, at halatang hindi na ganun kalakas ang katawan niya tulad ng dati. Nagtanong si Zachary kay Dr. Felch kung bakit parang lalong hamina si Charlotte kahit na nagsimula na ang gamutan. Paliwanag ni Dr. Felch, matagal nang naipon ang lason sa katawan ni Charlotte kaya mahirap itong alisin agad-agad. Kaya't mas matagal ang gamutan niya at mas matindi ang kailangang tiisin. Pero transition period lang daw ito. Gagaan din ang lahat pagdating ng tamang panahon. Kahit sobrang nag-aalala si Zachary, wala siyang magawa kundi paalalahanan si Charlotte na magpahinga ng maayos. Pero sa kabila ng pag-aalala at pag-aalaga niya, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Charlotte sa kanya. Malinaw ang hangganan sa isipan ni Charlotte. Kahit tinatanggap niya ang pagmamahal at pag-aaruga ni Zachary sa mga bata, hindi ibig sabihin ito na pinatawad na niya ito. Alam iyon ni Zachary, isa si Charlotte sa mga taong hindi basta nakakalimot ng sakit. Hindi sapat ang pagmamahal niya sa mga anak para burahin ang mga ginawa nitong kasalanan noon. Matagal pa bago siya makalimot at magpatawad. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang ihatid sa kama ang mga bata, pauwi na sana si Zachary sa kwarto niya nang makita niyang inaakyat ni Lupin si Charlotte paakyat sa hagdan. Mukhang sobrang nanghihina si Charlotte. Napansin ito ni Morgan at papalapit na sana para tumulong. Bigla na lang lumapit si Zachary at binuhat si Charlotte. Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kung gusto mong mapansin ng lahat, sige lang, huwag kang tumigil, mahinang sambit ni Zachary. Hindi agad nakasagot si Charlotte. Na-realize niyang awkward kung mag-aaway pa sila sa hagdan, lalo't ilang hakbang na lang ang layo nila sa kwarto. Nagkatinginan sina Lupin at Morgan, tapos tahimik na umalis. Buhat-buhat ni Zachary si Charlotte papasok ng kwarto at maingat siyang inilapag sa kama. Napansin niyang pawis na pawis ito, kaya't sinubukan niyang tanggalin ang butones ng damit ni Charlotte. Ano bang ginagawa mo? Agad na pighil ni Charlotte sa kamay niya. Mainit. Kailangan mong tanggalin ang butones ng damit mo, sagot niya. 3 butones sa taas ang tinanggal ni Zachary. Bumungad agad ang malalaking dibdib ni Charlotte, pero hindi siya nagpakita ng kahit anong mali siya at dumiretso lang papasok ng banyo. Umalis ka dito at tawagin si Lupin, utos ni Charlotte habang hapong-hapo. Mas kilala kita kaysa sa kanya, sagot ni Zachary habang inaayos ang tubig sa banyo. Gusto mo ba akong paliguan kita? Huwag mo akong hawakan, mariing sagot ni Charlotte. Lumabas ka. Gusto ko lang naman alagaan ka. Wala akong balak lumampas sa hangganan. Sige na please. Huwag mong ipaalam sa mga bata na nahihirapan ka, mahinahong sabi ni Zachary. Hindi na siya tinutulan ni Charlotte. Alam niyang kailangan niyang gumaling agad para kay Ellie. Halos gumaling na ang bata pero patuloy pa rin ang pag-aalala nito sa kanya. Dahil doon, hinayaan na lang ni Charlotte na buhatin siya ni Zachary papasok ng banyo. Pagkalapag sa kanya, lumabas din agad si Zachary at isinara ang pinto. Napahinga ng maluwag si Charlotte nang makitang maayos ang kilos ni Zachary. Naligo siya ng mabilisan, tapos lumabas na nakatuwalya. Nandoon pa rin si Zachary, may inihanda na itong basong tubig para sa kanya. Nilapitan siya ni Zachary, at enalalayan pabalik sa kama, at iniabot ang baso. Inubos ni Charlotte ang laman dahil uhaw na uhaw siya. Pagkatapos, humiga na siya para matulog. Sandali lang. Kumuha ng tuwalya si Zachary at tinuyo ang tubig sa balikat at braso ni Charlotte. Pakiusap, habarin mo ang basang tuwalya mo. Magkakasakit ka kung matutulog kang basa. Nakatikip ng kumot, hinubad ni Charlotte ang tuwalya sa katawan. Pagkatapos, humarap siya sa kabilang side at natulog na. Masakit sa puso ni Zachary na makita siyang sobrang pagod.
Gusto niya sana itong yakapin, pero alam niyang hindi pa pwede. Hindi pa bukas ang puso ni Charlotte sa kanya at ayaw pa siya nitong palapitin. At nirerespeto niya yun. Maya-maya, sinara ni Zachary ang bintana at aalis na sana. Pero napansin niya ang malakas na hangin sa labas, na parang may paparating na bagyo. Dahil hindi pa tuluyang natatanggal ang lason sa katawan ni Charlotte, may posibilidad pa rin na magwala ito kapag nakarinig ng kulog. Dahil doon, nagdesisyon si Zachary na manatili at bantayan siya. Biglang may kumatok. Dali-daling binuksan ni Zachary ang pinto para hindi magising si Charlotte. May kailangan ka ba? Mukhang uulan ng malakas ngayong gabi. Kailangan kong bantayan si Miss Lindbergh. May dala si Lupin na kumot at soundproof headphones. Ako na ang bahala. Sige na, bantayan mo na lang ang mga bata. Pero, bago pa makapagsalita si Lupin, sinara na ni Zachary ang pinto. May nararamdaman siyang kaba, pero wala na siyang nagawa kundi mag-assign ng 2 pinagkakatiwalaang bodyguard sa labas ng pinto. Sinabihan niya ang mga ito na ipagbigay alam agad kung may maririnig sila mula sa loob. Pagkatapos, nagpatuloy na siya sa ibang gawain. Sa loob ng kwarto, umupo si Zachary sa couch habang yakap ang kumot. Tahimik siyang nakatingin kay Charlotte, nakapatong ang isang kamay sa kanyang baba. Sunod-sunod na bumalik sa alaala niya ang lahat ng masasakit at masayang nangyari. 2 taon siyang nabuhay na puno ng pagsisisi. Sinisi niya ang sarili sa hindi niya pag-protect kay Charlotte noon, kaya ito nauwi sa ganitong trahedya. Ngayon ay iba na. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya, kahit ano pa ang kapalit. Samantala, hindi rin mahimbing ang tulog ni Charlotte. Mahigpit niyang yakap ang unan at para siyang kuting na nasasaktan. Habang nagpapailing-iling siya sa paghiga, nalaglag ang kanyang kumot. Lumapit si Zachary at inayos ang kumot. Hinaplos niya ng marahan ang noo ni Charlotte. Biglang may malakas na kulog. Nagising si Charlotte at biglang napabalikwas. Agad na nilagyan ni Zachary ng soundproof headphones ang kanyang tenga. Pero huli na, tinanggal agad ni Charlotte ang headphones at hinawakan ang ulo habang naghihirap sa sakit. Charlotte, mahigpit siyang niyakap ni Zachary at tinakpan ang mga tenga. Ayos lang, huwag kang matakot. Mariin na kinagat ni Charlotte ang labi niya, pilit pinipigilan ang pagsigaw para hindi magising ang mga bata. Siguro dahil sa gamutan, mas magaan na ang kondisyon niya kaysa dati. O baka rin dahil sa soundproof window kaya hindi gaanong malakas ang kulog. Kahit ganun, hirap pa rin siyang tiisin ang sakit kaya nagpagulong-gulong siya sa kama. Sa huli, napunit ang kanyang labi at nagsimulang dumuyugo. Masakit sa puso ni Zachary na makita iyon kaya ipinasok niya ang kamay niya sa pagitan ng mga ngipin ni Charlotte. At kinagat siya nito ng sobrang lakas. Mabilis na dumuyugo ang kamay niya at namantsahan ng pula ang puting kumot. Aray, so may ulirat ka pa pala, ano? Ang lakas ng kagat mo. Napangiwi si Zachary sa sobrang sakit. Pero kahit ganoon, masaya pa rin siya dahil hindi na sinasaktan ni Charlotte ang sarili nito. Miss Lindbergh, ayos ka lang ba? Miss Lindbergh, kumakatok na si Morgan sa pinto, halatang nag-aalala. Mr. Knock, andyan po ba kayo? Ayos lang po ba si Miss Lindbergh? Papasok na kami. Hindi pa man nakakasagot si Zachary, binuksan na ni Morgan ang pinto at pumasok, kasama ang 4 pang bodyguards. Sandaling natigilan ang lahat sa nakita nila. Nasa yakap ni Zachary si Charlotte, nakahubad, at kagat pa ang kamay niya. Pasensya na. Agad na inilabas ni Morgan ang iba pa at isinara ang pinto sa likod niya. Matapos ang mahabang sandali, sa wakas ay kumalma si Charlotte habang nakatulog sa kanyang kama. Nang sandaling iyon, tiningnan ni Zachary ang kanyang kamay na halos mapunit dahil sa kagat ni Charlotte. Dumadaloy ang dugo at halos matanggal ang isang piraso ng laman. Sinulyapan niya si Charlotte na mahimbing na natutulog. Napakatigas ng puso ng babaeng ito. Gayunman, gumaan ang pakiramdam niya dahil hindi na nito nasaktan ang sarili. Habang tiniis ang sakit, naglakad si Zachary patungo sa pinto at binuksan ito. Kailangan ko ng medical kit. Ang kamay mo. Napalunok si Morgan sa gulat nang makita ang sugat ni Zachary. Bilasan mo at kunin ang medical kit, agad niyang utos sa kanyang kasamahan. Opo, madam.
Ang sugat na ganyan, hindi sapat na lagyan lang ng gamot. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Dr. Felch. Dr. Felch, patawad po kung naistorbo kayo, sabi ni Zachary na may pagsisisi. Maliit na sugat lang ito. Ayos lang ako. Pwede na po kayong bumalik sa tulog. Kailangan itong gamutin ngayon, sabay kunot noo ni Dr. Felch. Tumigil na ang kulog, kaya magiging maayos na siya. Sumama ka na sa akin sa klinika ngayon. Napunit ang labi niya. Pakigamot po muna ang sugat niya, kahit sa ganoong sitwasyon, si Charlotte pa rin ang iniisip ni Zachary. Huwag kang mag-alala, kumislap ang paghanga sa mata ni Dr. Felch. Hayaan mo nang si Hailey ang bahala dyan. Sumama ka na sa akin. Pero, hayaan mo na ako. Sa sandaling iyon, daladala ni Hailey ang medical kit at agad pumasok sa kwarto, kasunod si Morgan. Wala nang nagawa si Zachary kundi samahan si Dr. Felch pababa. Pagdating sa klinika, tinahi ni Dr. Felch ang sugat ni Zachary. Bahagya lang kumunat ang noo ni Zachary sa buong proseso at hindi man lang umimik. Hindi ba masakit? Sulyap ni Dr. Felch sa kanya. Ayos lang, mahina niyang sagot. Dr. Felch, pwede ko po bang itanong kung kailan tuluyang gagaling si Charlotte? Kung magpapatuloy siya sa paggamot, siguro mga 3 buwan pa. Pinikit ni Dr. Felch ang mga mata habang nilalagyan ng gamot ang sugat. Hindi siya dapat huminto sa gamutan, dahil kung gagawin niya yon, wala nang paraan para bumuti pa ang kalagayan niya. Kaya dapat mong alagaan ang sarili mo, sagot ni Zachary. Ha, tumawa ng malakas si Dr. Felch. Salamat sa pagiging prangka mo. Totoo naman, tipid ng ngiti ni Zachary. Kung hindi lang kayo na aksidente noon, baka iba ang nangyari ngayon. Ibig mong sabihin, ako ang susi sa lahat ng ito. Tanong ni Dr. Felch na may pagtataka. Oo, mapait ng ngiti ni Zachary. Kung hindi kayo na aksidente, hindi sana nakansela ang kasal namin. Hindi sana nadala si Charlotte sa T-Nation at naranasan ang lahat ng hirap. Hindi sana namatay si Mrs. Berry. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dr. Felch nang marinig ang sinabi niya. Nasabi na sa akin ni Hailey ang nangyari noon. Nag-relapse si Charlotte sa araw mismo ng kasal, at hindi na nakontrol. Kalaunan, kinansela ng pamilya Noct ang kasal at pinadala silang dalawa sa ibang bansa. Kinuha rin nila ang mga bata. Napabuntong hininga si Dr. Felch bago nagpatuloy. Akala ng lahat, napakawalang puso ng pamilya Noct. Pero para sa akin, kung gusto talaga nilang palayasin si Charlotte noon pa, hindi na sana nila kailangang umabot pa sa kasal. Pero nang malaman ko sa balita na pinalitan ng bride ng ibang babae, doon ko lang nakita ang totoong kalupitan nila. Kaya pagkagising ko, iniwan ko ang pamilya na ito kasama sina Hailey at Sam. Ayoko na makialam pa, delikado dito, kahit nung bumalik ka para hanapin ako, tinanggihan ko pa rin. Pero nang lapitan ako ng isang binata at ipinakita ang video ni Charlotte na buhay pa, doon ako nagsimulang magbago ng isip. Gayunman, nitong mga huli, nabago ko na ang tingin ko sa'yo. Hindi ka pala ganoon kasama. Hindi ako talaga mahilig magpaliwanag, kasi para bang nagdadahilan lang ako para sa sarili ko. Napangiting mapait si Zachary. Iniisip ko na lang, yung mga totoong nakakakilala sa akin, maiintindihan ako. Siguro ito rin yung dahilan kung bakit ang daming hindi pagkakaintindihan ang nangyari. May gumamit ba ng antidote para pilitin kang palayasin siya? Unti-unting nabuo ni Dr. Felch ang buong kwento. Oo, bahagyang tumanggo si Zachary, pero hindi na yun mahalaga. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko naayos ang sitwasyon. Ayan na nga ang hinala ko. Analisa ni Dr. Felch mula sa pananaw ng isang doktor. Kung tutusin, hindi siya mabubuhay kung umalis siyang ganoon lang, maliban na lang kung may antidote siya. Pero ang hindi ko pa rin maintindihan, kung nakuha niya na ang antidote, bakit ganito pa rin katindi ang side effects? May nangyari sa huling antidote. Diretsyong sagot ni Zachary. Noong araw na yun, si Mrs. Berry ay sinalakay sa gitna ng bagyo at muntik nang mamatay. Na-rescue siya ng kapatid niya sa huling sandali at dinala siya pabalik sa pamilya Lindbergh. Ngayon ko naintindihan. Napabuntong hininga si Dr. Felch. Talagang nilalaro tayo ng tadhana. Ang laki ng utang na loob ko sa kanya. Ang tanging hiling ko lang ay sana gumaling na siya agad.
Habang nagsasalita si Zachary, may insektong lumipad at tumama sa isa niyang mata. Pinagpag niya ito nang wala masyadong pakialam. Anong nangyari sa mata mo? Napansin ni Dr. Felch na parang may kakaiba. Nakalimutan kong isuot ang salamin ko kaya hindi ko masyadong makita. Tingnan ko bukas. Wala ito. May insektong lumipad lang. Ayos lang ang mata ko. Hindi, parang may nakita akong kakaiba. Bago pa makapagtuloy si Dr. Felch, biglang pumasok si Hailey sa kwarto. Dr. Felch, tapos ko na pong gamutin ang sugat ni Miss Wind. Napainom ko na rin po siya ng gamot, gaya ng sinabi nyo. Makakatulog na siya ng mahimbing ngayong gabi. Ayos. Bahagyang tumanggo si Dr. Felch. Dapat matulog na rin ako. Hindi na ako bata. Pagkasabi nun, nalalayan siya ni Zachary. Magpahinga ka rin. Kumaway si Dr. Felch kay Zachary. Next time, maglagay ka na lang ng kung anong bagay sa bibig niya kung ayaw niyang tumigil sa pagkagat. Hindi mo kailangang alay ang kamay mo. Sige. Habang nakatingin si Zachary sa papalayong likod ni Dr. Felch, napahanga siya hindi lang sa galing niya sa medisina kundi pati na rin sa karunungan nito sa buhay. Maraming beses na, nakakakita siya ng kabuuang larawan ng sitwasyon. Siguro, siya ang susi sa pagkakasundo ng dalawang pamilya. Mr. Zachary, ayos ka lang ba? Bumaba si Mrs. Ralston mula sa hagdan at lumapit ng may pag-aalala. Kumusta ang sugat mo? Patingin nga. Maliit lang ito. Ayos lang ako. Itinago ni Zachary ang kamay sa likod niya. Paano mo nasabing ayos lang? Kagagaling ko lang sa paglinis ng kwarto. Puno ng dugo ang kumot. Napahinto si Mrs. Ralston sa pagsasalita dahil sa emosyon. Ayos lang ako. Hindi naman malala ang sugat. Ayaw ni Zachary na makita siyang umiiyak. Sige na po, magpahinga na kayo. Kailangan niyo pa pong ihanda ang almusal ng mga bata bukas ng umaga. Sige na nga, dahil nakita na ni Dr. Felch ang sugat, siguro nga ayos na. Pero sana huwag mo nang sasaktan ang sarili mo ulit. Malulungkot si Mr. Henry kapag nalaman niya. Kailangan kong i-update siya araw-araw tungkol sa lagay mo. Sa puntong iyon, napansin ni Mrs. Ralston ang nasabi niya at agad binago ang tono. Gabi na, matutulog na ako. Pagkasabi nun, dali-dali siyang umalis habang tinatakpan ang bibig. Ha, napatawa si Zachary habang umiling. Dati, wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Pero ngayon, parang mas pinapahalagahan niya na ang mga magagandang bagay sa buhay. Nagpapasalamat siya kay Dr. Felch at kay Mrs. Ralston sa pananatili sa tabi niya. Na-appreciate din niya si Henry, na hanggang ngayon ay patuloy pa ring nag-aalala para sa kanya. Biglang tumunog ang telepono ni Zachary. Napailing siya nang makita kung sino ang tumatawag, si Henry. Talagang madaldal si Mrs. Ralston. Agad siyang bumalik sa kwarto at sinagot ang tawag. Hello. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kumusta ang sugat mo? Malala ba? Diretsong tanong ni Henry nang masagot ang tawag. Ang prangka mo talaga, ha? Maasim ng ngiti ni Zachary. Hinala ko na agad nung sinadya ni Mrs. Ralston na mag-prepare ng breakfast para sa mga bata. Alam kong ikaw ang may pakana. Noong araw na yon, sinabi ni Zachary kay Charlotte na siya ang nagpapunta kina Mrs. Ralston at ang mga katulong. Sabi niya, nag-aalala siyang baka hindi kumain ng maayos ang mga bata kaya pinaalagaan niya ito kay Mrs. Ralston. Tapos, pinayagan agad ni Robbie na manatili si Mrs. Ralston. Pinaalalahanan pa ni Zachary si Robbie na dapat humingi muna ng permiso kay Charlotte kasi bahay niya ito. Pero sabi ni Robbie, bahay rin daw niya ito. At gusto niya ang luto ni Mrs. Ralston. Sa huli, hindi na pumalag si Zachary. Kinausap din niya si Charlotte kung sakaling magalit ito. Sabi niya, siya ang may sala at siya ang mananagot. Sa ganitong paraan, hindi na paghihinalaan ni Charlotte si Mrs. Ralston o sisisihin sina Robbie at Lupin. Nag-aalala lang ako sa mga bata, malamig na sagot ni Henry. Hindi na kita iniintindi. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na. Sagot ni Zachary na tila aalisin na ang tawag. Ano ba? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, biglang seryoso ang tono ni Henry. Kaya ko pa namang makipagsagutan sa iyo sa telepono.
Sa tingin mo ba ganun kaseryoso ang sugat ko? Balik tanong ni Zachary, bakit gising ka pa sa oras na ito? Paano kung magkasakit ka? Ayaw mo bang makita ang mga apo mo sa tuhod? Ang bastos ng bibig mo. Pero dahil dyan, halatang ayos ka pa, reklamo ni Henry. Sige na nga, tapos na ako. Papasok na sana si Zachary ng goodnight nang biglang may malakas na kalabog sa kabilang linya. Ano yun? Tahimik lang sa kabilang dulo, na parang tinakpan ang cellphone. Ilang segundo pa, nagsalita si Henry. Wala iyon, nabitawan ko lang ang baso. Good night. Sabay baba ng tawag. Hindi mapakali si Zachary kaya tinawagan niya agad si Spencer. Ayos lang ba si Mr. Henry? Oo naman, matanda na kasi. Kaya nanginginig ang kamay, nakangiting sagot ni Spencer. Nasa tabi niya ako ngayon. Huwag kang mag-alala, Mr. Zachary. Sige, doon lang siya medyo nakahinga at tinapos ang tawag. Binuksan niya ulit ang computer at bumalik sa trabaho. Totoo ngang pagod na siya nitong mga nakaraan. Buong araw siyang nagtatrabaho sa kumpanya, tapos sa gabi, kasama ang mga bata. Pagka-uwi niya sa kwarto, trabaho ulit. Pero sa harap ng iba, nagkukunwari siyang relax lang. Pagkatapos kumalat sa internet ang iskandalo ni Zara, grabe ang epekto nito sa Knock Group. Bagsak na bagsak ang stock sa loob lang ng kalahating buwan. Kahit naglabas siya ng malaking halaga para patahimikin ang balita, kumalat na ito. Kailangan na niyang maglabas ng opisyal na pahayag para maprotektahan ang Divine Corporation at ang Knock Group. Kaya napagdesisyonan na niyang magsakripisyo para rito, at gagawin niya ito bukas. Ayaw na niyang may mangyaring problema pa. Para masiguro ang lahat ng detalye, tinawagan niya si Ben. Pumili ka ng ilang tao mo at palihim kayong pumasok sa bahay ni Mr. Henry. Bantayan ang sitwasyon at i-report agad sa akin kung may kakaiba. Okay, agad na sagot ni Ben. Pagkatapos ng tawag, pinatawag naman ni Zachary si Bruce. Pumunta ka kay Sharon. Tiyaking maayos ang paligid. Hulihin kung sino man ang kainahinala. Okay, nang maayos na ang lahat, doon lang nakaramdam ng gone si Zachary at ipinagpatuloy ang trabaho. Gusto na niyang matapos ang gulong ito, bago pa makahalata si Danrick. Balak niyang gumaling muna, tapos makipag-usap ng maayos dito. Kabanata 1020. Nagtrabaho si Zachary buong gabi at pinatay lang ang laptop niya alas 5 ng umaga. Habang minamasahe ang sentido niya, plano niyang matulog pa ng 2 oras bago gumising. Pero biglang kumatok si Bruce sa pinto. May ere-report po ako, Mr. Knock. Pasok, sagot ni Zachary. Pumasok si Bruce at sinarado ang pinto. Matapos silipin ang paligid at siguraduhing walang kamera, pabulong siyang nagsabi. Na-check ko na po ang paligid. Wala namang kainahinala at nakakulong pa rin si Sharon. Tungkol naman kay Ben. Tuloy mo, sabi ni Zachary habang nakakunot noo. Wala pa rin po siyang nakikitang problema. Pero sabi niya, mahigpit pa rin ang pagkakasarado sa bahay ni Mr. Henry. Pinaigting pa ang seguridad doon, kaya medyo kainahinala, bulong ni Bruce. Nang marinig yun ni Zachary, naging seryoso ang ekspresyon niya. Ilang segundo na natahimik siya bago nagutos. Sabihin mo sa kanya na bantayang mabuti yun. Kung may kakaiba, agad mo akong sabihan. Opo, sagot ni Bruce at agad lumabas para ihatid ang mensahe. Kahit gusto na sana ni Zachary na magpahinga, hindi na siya makatulog. Ramdam na niya kung anong nangyayari sa bahay ni Henry. Matapos ang kalahating buwang katahimikan, may paparating na naman na kaguluhan. Napabuntong hininga siya at tumayo para maligo. Pagkatapos magbihis ng komportableng damit, bumaba siya. Magandang umaga po, Mr. Zachary, bati ni Mrs. Ralston na kararating lang sa kusina. Nagulat siya nang makita si Zachary. Gising na po kayo, o hindi pa natutulog? Ano sa tingin mo? Biro ni Zachary. Sa hitsura ko, halatang bagong gising lang, di ba? Buti naman kung ganun, ngumiti si Mrs. Ralston. Bakit di pa po kayo natulog ng mas matagal? Sobrang dami ng trabaho sa kumpanya. Mula ngayon, doon na muna ako titira sa opisina. Kung hindi, lalong dadami ang trabaho, sagot ni Zachary habang naglalakad papuntang kusina. Bago ako umalis, gusto ko sanang ipaghanda ng almusal ang lahat. Ha? Hindi na po kayo babalik simula ngayon? Gulat na tanong ni Mrs. Ralston.
Saan po kayo matutulog? May kwarto ako sa opisina, sagot ni Zachary bago tumawag. Hi, Lucy. Sabihin mo sa lahat na mag-o-overtime ang senior management at ang office ng president simula ngayon. Lahat ng importanteng tauhan, kabilang ako, ay matutulog sa kumpanya. Matapos ang tawag, tiniklap niya ang mga manggas at nagsimulang magluto ng almusal. Kawawa naman si Mr. Zachary. Sobrang sipag niyo po, sabi ni Mrs. Ralston na naaawa. Ayos lang, tulungan mo na lang ako dito. Kung hindi, wala silang makakain na almusal paggising nila. Sige po. Nang magising si Charlotte, may nalasahan siyang dugo sa bibig niya. Bumangon siyang parang lutang at pumunta sa banyo para maghilamos. Doon niya napansing may punit ang labi niya. Bagamat nalagyan na ng lunas, halatang napalakas ang pagkakakagat niya rito. Masakit pa ang mga ngipin niya, parang may kinagat siyang matigas. Siguro hindi lang labi ang nakagat niya. Pwede po ba kaming pumasok, Miss Lindbergh? May kumatok sa pinto. Pasok, sagot ni Charlotte. Pumasok sina Lupin at Hailey, hawak ni Hailey ang medical kit. Miss Lindbergh, gagamutin namin ulit ang sugat niyo pagkatapos niyong maghilamos, sabi ni Lupin habang pinaupo si Hailey. Sige, sagot ni Charlotte. Pagkatapos niyang maghilamos, lumabas siya ng banyo. May kulog ba kagabi? Oo, tumanggo si Lupin habang nakangiti. Pero mas maganda ang kalagayan mo ngayon kaysa dati. Nakakatulog ka agad at wala kang nosebleed. Ibig sabihin, gumagana ang gamutan ni Dr. Felch. Okay, napabuntong hininga si Charlotte. Umupo ka na, Charlotte. Lalagyan ko na ng gamot, sabi ni Hailey habang binubuksan ang medical kit. Si Dr. Felch ay inaalagaan naman si Mr. Knock ngayon, kaya pupunta rin ako roon mamaya. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Charlotte na nagtataka. Hindi mo naaalala. Tanong ni Lupin na medyo naiilang. Kinagat mo ang kamay niya kagabi, at napunit ang balat. Oo nga, nakakatakot talaga, tumanggo si Hailey. Si Dr. Felch pa nga ang nagtahi ng sugat niya kagabi. Sigurado, magkakaroon iyon ng peklat.